Sumuko na si June Lozada, ang whistleblower ng umunoy maanumalyang NBN-ZTE deal sa Camp Crame ngayong umaga. Si Lozada ay sinampahan ng 2 kaso ng graft sa Sandigan Bayan. May news to go si Emil Sumangil. Emil. Howie, good morning. Ganap na alas 7 ngayong umaga nang dumating dito sa CIDG headquarters sa Camp Crame ang convoy kung saan nakalulan ang whistleblower ng NBN-ZTE deal na si June Lozada. Howie, mga taong simbahan na binubuo ng mga pare at madre ang umescort kay Lozada nang siya'y sumuko dito sa CIDG. Formal na humarap si Lozada sa hepe ng CIDG Detection and Special Operations Division na si Senior Superintendent Rexon Tito Acabado bago tuloy ang magtungo sa tanggapan ng OIC ng CIDG na si Chief Superintendent Federico Castro. Howie, mahigpit ang inilatag na seguridad sa loob at labas ng CIDG main building. Hindi pinahintulutan ng media na makapasok at makuna ng documentation at pagsasagawa ng medical examination. Sa conference room ng CIDG, isinagawa yung documentation. Kasamang sumuko Howie ni June Lozada ang kanyang kapatid na si Jose Orlando. Kapwa sila nilabasan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan 4th Division dahil sa sinasabing maanumalyang pagbenta ni June Lozada way back 2007 na nooy presidente pa siya ng Philippine Forest Corporation sa kanyang kapatid. 2 counts, Howie, ng kasong katiwalian ang kinakaharap ng magkapatid na Lozada na narekomendahan ng 60,000 pisong piyansa bawat isa. Howie, ayon sa impormasyong nakalat ng GMA News, noong Biyernes pa dapat susuko si Lozada pero nakipagdialogo at nakiusap ang Association of Major Religious Superiors of the Philippines sa pangunguna ni Father Marlon Lacal na ngayong umaga na lang nila isusuko si Lozada. Nagtungo na sa 4th Division ng Sandigan Bayan ang abogado ni Lozada na si Attorney Jose Diokno kasama ang CIDG at ilang madre para maglagak ng piyansa para sa mga pansamantalang paglaya ng magkapatid na June at Jose Orlando Lozada. Howie. Emil, so linawin lang natin, hindi siya sinundo ng mga pulis, kundi hinatid siya ng mga paret madre. Nagkaroon ba ng negosasyon sa pagitan ng mga religious at saka ng pulis para sumuko itong si June Lozada? Tama yan, Howie. Ulitin lamang natin na si June Lozada kasama yung kanyang kapatid na si Jose Orlando ay kusa na sumuko at humarap dito sa CIDG ganap na alas 7 ngayong umaga. Nagsimulang gumulong, Howie, yung dialogo. Tama ka, positibo. Nagkaroon ng pag-uusap yung magkabilang kampo sa pagitan ng CIDG at ng kampo ng Lozada Brothers na sinumulan pa noong Biyernes. Sa impormasyong ating nakalap, Howie, mula dito sa CIDG ay personal na nagtungo. Itong OIC na CIDG na si General Federico Castro, Chief Superintendent Federico Castro, dyan sa isang lugar kung saan sinasabing naroroon si June Lozada, nakipag-usap at nakipag-dialogo tungkol nga dito sa warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. At sa feedback na kanilang nakuha mula dito sa grupo ng mga pare at madre, ngayong Lunes, ngayong umaga nga, kaninang umaga, alas 7, ay formal nilang isusuko at sasamahan nila si June Lozada dito sa CIDG para isuko itong magkapatid na si June at Jose Orlando. Howie. Yeah, alam ba natin kung saan galing si June Lozada at saka ng kanyang kapatid? Malayo ba? Isang kumbento ba to? Nakipag-usap at nakipag-coordinate ng tutok na tutok itong CIDG sa grupo ng mga pare at madre na kumupkop pansamantala kay June Lozada. Subalit hindi na sila nagbigay pa ng anumang impormasyon at tumanggi na sila magbigay ng detalye kung saan nanggaling o saan pansamantalang naluluyan itong si June Lozada matapos kang ilabas ng 4th Division ng Sandigan Bayan itong arrest warrant laban sa kanya noong nakaraang Biyernes, Howie. So, magkasama itong magkapatid the whole time, no? Nandun silang dalawa, nasa religious. Kasi ang pagkaalam natin, si June Lozada lang, yung nandun sa kung saan man yung itong religious na lugar. Tama yan, Howie. Yung takbo ng sitwasyon na kaninang madaling araw, atay na rin dito sa pakikipag-koordinasyon ng hepe ng CIDG DSOD na si Senior Superintendent Rexon Acabado ay magkasama na yung magkapatid na Lozada kaninang madaling araw pa lamang. Subalit medyo napalam at na-delay yung kanilang pagdating dito sa CIDG sa Campo Crame dahil mayroon pa silang inaantay ng isang grupo naman ng mga pare at madre na manggagaling naman sa iba pang lugar. Dumating sila dito, Howie, na sakay nitong tatlong sasakyang convoy
mga heavily tinted na passenger vans at utility vehicle. Itong gamit ng magkapatid na Lozada, sa aking obserbasyon ay magkahiwalay din yung kanilang pinagsakyan. Sa gitnang sasakyan nakaupo itong si John Lozada, samantalang yung kanyang kapatid na si Jose Orlando ay nakita kong bumaba mula doon sa ikatlo o yung huling sasakyan ng convoy. Agad silang sinalubong, Hawi, nitong hepe ng base police ng Campo Crame. Kasama nga itong si Senior Superintendent Acabado, yung hepe ng DSOD na siyang may hawak at tumanggap ng kopya ng arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan 4th Division noong nakaraang Biyernes. Sila rin yung nakipag-usap, Hawi, sa grupo ng mga pare at madre na pansamantalang kumupkop kay John Lozada noong isang linggo. Hawi. So, Emil, magpapiansa itong si Jun Lozada at saka ng kanyang kapatid. Babalik ba sila doon sa mga religious? Kasi ang sinasabi ni Ginoong Lozada, may banta raw sa kanyang buhay, hinaharas daw yung kanyang pamilya, may bumisita pa nga ng mga fake NBI agent sa kanyang bahay. Hindi naman siguro, ano ba ang pakiramdam niya? Nawala na ba itong banta sa kanyang buhay o magtatago siya ulit? Nananatili, Hawi, yung threat daw sa kanyang buhay ayon sa ating maiksing parayam kanina. Pero doon sa kanyang pagkilos, yung kanyang paggalaw, yung kanyang tinatawag ng body language ay parang hindi pa rin ito hindi pa ito masasabing kalmado itong si Mr. Jun Lozada. Ayon sa pakikipag-usap natin sa CIDG ay meron na silang inatasang unit o division na siyang mamumuno na magbibigay pati ng seguridad dito sa pamilya ng magkapatid na Jun at Jose Orlando Lozada. Pero yung kanyang plano pagkatapos nito, halimbawa ay matapos na yung pagpopost ng bail sa Sandigan Bayan ngayong umaga, yung kanyang plano mula rito sa CIDG kung siya ay makalalaya ng tuluyan, kung saan siya magtutungo at kung ano yung kanyang magiging susunod na plano, ay hindi pa niya idinadetalya dito sa GMA News. Pero merong daw press conference na schedule at ipinakda itong CIDG matapos lang, basta sa oras lang na makuha yung kopya ng commitment order mula sa Sandigan Bayan na nagpapatunay at nagsasabing pwede na makalaya itong si John Lozada makaraang mag-post ng bail, ay isang press conference ang isasagawa dito sa CIDG building. Maaari na magkaroon tayo ng pagkakataon na maitanong yan sa kanya maya-maya lamang, Hawi. Okay, maraming salamat, Emil Sumangil.